Balik po tayo sa consumer at iba pa. Wala yung bed ko. Wala na. Balik po tayo sa consumer at iba pa. Si Alvin Olchico pa rin po ito. Kasama po natin si DTI Undersecretary Zenaida Zenny Maglaya. Hi ma'am, magandang umaga po ulit. Magandang umaga ulit sa inyong lahat. Kasama na po natin ngayon sa ating ugnayang consumer. Maayos na pagpapadala ng pamaskong regalo. Unahin natin sa pagpapakilala, Ginoong Dominador Salanga, Acting Board Secretary ng Air Carrier Field Audit Division ng Civil Aeronautics Board. Magandang umaga po sa inyo, sir. Good morning din, Sir Alvin, at saka Yusek Zenny Maglaya. Ako po si Domeng Salanga. Domeng. Actually, ako po ay Acting Board Secretary at saka OIC din ng Administrative Division ng Civil Aeronautics Board. So, sa ngalan po ng aming pamunuan, si Director Carmelo Arcilla at si Deputy Porvenir Porciuncula ay nagpapatid ng magandang umaga. Morning! Good morning. Kasama rin natin also from the Civil Aeronautics Board, Officer in Charge po ng Air Carrier Field Audit Division, si Miss Leonila Wicoco. Good morning, ma'am. Good morning din sa inyong dalawa. Kasama din po natin si Miss Olivia. Andito ba si Miss Olivia? Ayan, Miss Olivia Valderrama, Director, Domestic Operation and Services Department ng Philippine Postal Corporation. Magandang umaga po, ma'am. Yes, good morning Sir Alvin, good morning Yusek Zenny. Pinabati rin po namin ang lahat ng mga tagapakinig dito sa DZS. At mga lahat na taga-Philippine Postal At lahat ng Corporation. taga-Philippine Postal. Mula po sa pamunuan ng Philippine Postal, sa pangunguna ni Post Gen Josie de la Cruz, pinabati po ang lahat ng tagapakinig. Advance Merry Christmas na rin po sa kanila. Kahit maubusan man tayo ng oras, nakabati ka na. Nagulat nga ako, partner, mabagit ko lang bago i-close natin yung taga-customs. Ay, si Governor Josie na pala yung, kaya mo si Governor Josie ng Bulacan. Yes. Siya yung head, siya yung Postmaster General. Akala ko Hindi, si Governor Josie din yun. Ay, Siya yung hello, head ng ma'am. Philippine Postal Corporation si Gov. Akala ko nga pupunta eh. Medyo busy, may appointment. Sige, anyway. Kasama rin natin from the Bureau of Customs, Chief ng Entry Processing Unit, Informal Entry Division, Port of Manila, si Miss Maria Teresita Juliet Malco. Magandang umaga. Magandang umaga rin po sa inyo, Mr. Alvin Olchico, sa Yusek Maglaya. Ayan. Kayain natin yung ating mga kababayan. Baka kayo po interesado sa aming talakayan. Ano po, mag-text po kayo sa 2366 partner, di kayo sa Facebook para meron kayong katanungan or mensahe po para sa ating mga bisita. Pero maybe we should lay down first. Ano nga ba ang mga pwedeng ipadala? Diba? Kasi ang topic natin, maayos na pagpapadala ngayong Pasko. Ano ba yung mga item na pwedeng ipadala? Siguro kasi kay kanya-kanya sila ng toka eh. Unahin natin yung Bureau of Customs. So as far as customs is concerned, lahat ba pwede, kahit ano pwede ko ipadala from abroad, pabalik dito ng Pilipinas, panregalo ko? Opo, sir. Pero meron po tayong mga regulating items sa prohibited items tungkol sa pagpapadala ng balikbayan box. Siguro mas easier kung ano na lang yung hindi pwede. Yan. Ano, kasi mas marami Ano naman yung ang bawal? pwede. Ano yung bawal? Yan. Yun po mga sinasabi natin na paraphernalia sa gambling. Yun po yung bawal. Paano yung gawin? Mga baraha? Pwede ba yung baraha? Yung pa nga po na sinasabi natin na parang pagpapaano ng parang slot machine na para sa pag-aano nila sa bawal na paglalaro. Okay. So bawal machine. yun. Siyempre yung mga droga, given na yun, alam, bawal yun. Baril? Opo, number 1 din po yan. Siyempre. Ay, baril, di pwede. Pwede, no? Hindi pwede yung baril. Pwede yan. One of the prohibited items sa pagpapadala. Ano pa po? Ano pa po ang hindi pwede? Yung mga gamit na yung yung sa mga bagay na iba-ibang bagay na talagang prohibited ones. Oo nga, ano nga yung mga bagay yan? na yun? Example. Siyempre, yung mga nakakasakit siguro, partner, ano? At saka nakakadamage, yung mga binanggit natin. Damaging to the person. Yung mga usual, delata, tuwalya, ano mga sa Amerika, delata, tuwalya, laruan, sabon, shampoo, Yan po yung mga lahat. kadalasan po na pinapadala. Wala namang problema yon. Wala naman po. Mga ano po yan. Mga talaga pong dinapadala allowed. nila sa mga mahal nila sa buhay. Ayun. Sige, Partner, curious lang ako. Bakit informal entry division? Bakit informal? Bakit Ano informal? po ibig sabihin nun? Informal entry division, catering sa mga, ano po yan, nagka-cater ko po kami sa mga
mga personal effects, yan po yung tinatawag natin na balikbayan box. Kaya ang returning resident, opo. Ang yung formal entry division, yung po yung mga commercial items na commodity na pinapadala. Na usually mga Pambenta container. po. Ito ata ko, nasa container van din yan, ma'am, hindi ba? Pagpapadala pa yung Containerized box. po, ma'am, Containerized din, ano? Opo, nasa container din po sila. Opo. Pero hindi naman siguro nila pinupuno isa. Ang sabihin, marami silang maraming mga nagpadala na inipon doon sa isang container. Containerized naman ito. So May bulk. pag mga personal effects, Mga iba-ibang tao po yun So, na galing sa informal, na mga pinagsama-sama. taga-ibang bansa na pinagsasama-sama Sama-sama. sila yung balikbayan box. Okay. Pwede ba computer doon? Would that be considered a personal effect? Yung computer? Yes, sir. Zero tariff nga po yung computer po. Okay. Mga laptop, ano? O di Ay, kaya... ano po, iba po yung sa laptop na ano po niya, category. Naku. Yung pong computer na ano po, yung sa laptop, meron po Yung talaga desktop. the duties and taxes to be imposed, yung mga assessment division namin concern the laptop. Depende po yun. Sige, mamaya siguro Okay. yung nitty-gritty part na ito. Pero mag-isang ikot muna tayo. oo. What about naman sa Philippine Postal Corporation? Yan. Sa inyo naman, ma'am, hindi lang naman sulat, hindi ba? Yes, sir. Pwede din yung mga ibang items. Yes, Sige sir. nga, Parcel kwentuhan din mo po. nga kami. Sige, ma'am, anong pwede Sir, ipadala sa yung prohibited na dugtungan ko lang yung Sige, sinabi bawal. ng taga Bureau of Customs, bawal po yung mga flammable items, yung mga deadly weapon, of course yung live animals, Oo. yung mga obscene and immoral character. Pornographic. Opo, pornographic. Kung ano malalaman. Okay. Bubulat natin nila At yun. saka yung mga nag-i-induce po ng contraception, yung mga yun. ganun item. Bawal. Drugs, of course, yung drugs. Bawal yun. Bawal po yun. Okay. So, ano pwede sa inyo, 'di ba sa inyo akala nila sa Philippine Postal yung sulat part yung sobre. Hindi po pwede din po sa Philippine Pwedeng Postal pakete. yung Yes, boxes. Yes, sir. Oo, as big as parang balikbayan box pwede rin. Up to, normally, ang allowed na kilos po, 20 kilos sa ibang bansa. Pero meron na rin mga countries na nag-allow na 31.5. Depende po sa country of destination. Oh, I see. Gaano katagal yun, ma'am? Kung Kung meron po halimbawa kami, pang Pasko, dapat ba napadala ko na as early as now? O pwede pa yan first week ng December? mas maganda po as early as na, kung air parcel po yung tinatawag natin, mas matagal po ng konti yun. Normally, kapag ordinary days po, yung period natin, hindi Christmas, hindi peak season, nagtitake usually po yan ng between 10 to 14 days. But for Christmas season, syempre mas may additional na time. Let's say what, a month? 15 to a month po yan, depende sa country. Naku, late nga na partner. Pero meron kaming parcel, yung International Express Mail na tinatawag, mas mabilis po yon. Kung within Asia lang po yan, 3 to 4 days. Nandito na. Opo, kung within USA and Europe, up to within 5 days. Mas ano nga lang po yon, medyo mas expensive kasi nga, mas mabilis at saka traceable po yun. Ayun. Okay, punta tayo sa Alright. Civil Aeronautics Yan. Board. Ano naman yung papel ng Civil Aeronautics Board sa pagpapadala ng mga items para ngayong Pasko? Unahin natin si Mang Doming. Yung Civil Aeronautics Board regulates po yung pagbibigay ng permiso sa mga air freight forwarders. So, pagka sila ay nag-a-apply sa CAB, kasama na doon yung kanilang capital, yung puhunan nila, kasi i-determine ng CAB yung fitness, willingness, and ability to operate as an air freight forwarder. So, capital, and then siyempre yung personnel nila, na obligado rin hong mag-training yan sa dangerous goods cargo seminar. Kung maidugtong ko doon sa kung ano naman ang pwedeng maipadala sa air freight forwarding, because sa nature ng air travel, medyo restricted talaga siya. So, siyempre, yung mga bullets, gunpowder, flammable, at saka yung mga butane gases, yung mga bladed weapons, firearms, maaari namang i-transport yun, pero subject to the usual security check. Yung animals. Ang animals Puppy. pwede rin, pero meron naman tayong quarantine service sa airports, kinukuhanan po ng permiso yun. So, with plants. kumaga pwede. Pwede. No? As a general rule, pwede. Pwede. It's just that may iba pang stringent tests. Oo, By okay. nature, hindi naman siya dangerous goods. Pero regulated kasi nga, baka maaaring Dalang magdala sakit. ng Sakit, For example, oo. if you're
you're going to Guimaras, hindi ka pwede magdala ng mango That's product. correct. Oh, yes, correct. Tama yan, partner. Ako'y napuntang Guimaras, Oo. bawal. Bawal Talaga. magdala ng mangga. Baka Oo. may Kung madala magdala ng ka. Davao, di ka pwede magdala ng Durian. banana sapling. Ay, banana ba? Oo. Oo, kasi baka Coming in. Baka ma-infect. Gusto ko magdagdag, Ma'am Lunila. Dagdagan mo nga yung sinabi ni Mang Doming sa Civil Aeronautics Board. Sige po, ma'am. Yung mga license forwarders namin, syempre, bago namin bigyan yan ng permit to operate, meron kasing category yan. Merong international, merong domestic and international. Ngayon meron kami mga set ng requirements na pinatutupad sa kanila bago namin sila bigyan ng mga permit. Pag hindi mo sila nakakomply sa mga requirements namin, kahit isa doon sa mga requirements namin, hindi mo namin binibigyan ng permit to operate. Ano ba yung mga requirements na yun? Marami po. Ay, marami siya. marami po. Litan niyo ito mga... Halimbawa, yung kung korporasyon ka, kailangan may SEC ka. Registered, Oo. legitimate, Oo. lehitimo. Yung mga ito ba how often ito nire-renew? 5 years po usually ang aming Taon. So, anong ginagawa po within the 5 years? Sila po ba'y nabibisita? meron po. Minomonitor po namin yan. Meron po kaming monthly submission and reports. Meron po kaming annual submission and reports tungkol po sa financial. Ayan. Can you give us an example? Ano yung, without siguro naman sounding, parang nagpa-plug, yung example nung... Air freight forwarder. Air freight forwarder. Air ba yung, sila eh. Yan ba yung mga type ng mga DHL, mga ganon? Meron po. LBC. Meron LBC ba international? Sorry. Meron pong International, international. Kasi may mga category kami ng, yun nga po. Meron po JRS. sila. Meron po. GS, meron pa, meron pa. Baka magaling Meron hindi pa. ko binanggit. Meron pa. Ano pa nga yun? DHL, LBC, JRS. Federal. Air 21. Air 21. Ayan, Meron po kami listahan dito. sige. Kung gusto po ninyo So, marami. makita. Marami naman. Meron pong 328 kaming approve na Pero air freight local yung iba. forwarders. Pang local lang yung iba. Meron po kaming sa domestic lang, meron po kaming listahan dito na umaabot lang sila ng mga 20. Ba, mas 20. Yan po ba, ma'am, ay accessible sa ating mga kababayan? Kasi syempre, bago ka magpadala, titirang mo muna saan ba dito yung... ba yung lehitimo? Oo. Meron po. Meron Sa po website. kaming web. Oo. Ayun, sa website. Nakapanahon yan sa web ng CAB. Kung sino po yung mga authorized naming forwarders, nakalagay po doon yung address, contact person. Kasi that Yun. will parang mean na legitimate sila. Kasi nasa website sila ng Civil Aeronautics Board. Eh, di ba? Tsaka nakikita ba yan sa mismong opisina? Kung saan na sila tumatanggap ng mga cargo. Oho. Nandun ho yung parang certificate ng CAB. Meron na ho. sila Naka-display po yan. Ayan. Dapat Requirements hanapin po pala namin yun. Ayun. Naka-display yung lahat ng mga permit nila. May airs permit, mga SS nila. Ayun. Especially yung aming CAB approval. CAB approval. Anyway, sa ating pagbabalik, tanungin naman po natin, pag may concern Yes. o may problema laban sa ipinadala mong mga bagahe, ano po, di ba DTI na yon ang DTI Philippine Shippers Bureau na yun, partner? Or CAB ba yun? Kanya-kanya pa rin area yon. Like, kasi ang sa Philippine Shippers is anything aside from air freight. Dahil ang air sa kanila. Correct. Oh, So, yung mga dinadaan sa barko, yan ang pinagtutuunan naman ng Philippine Shippers Bureau. So in each case, ang magtatrabaho din dapat hand in hand, Philippine Postal Corporation and DTI. And the DTI Shippers Bureau. Kasi meron din silang shipping at saka sa land, no? Meron din. Meron din. O di kaya ang customs. Yes. No? At saka yung DTI. Mamaya po kausapin natin. Nandiyan ba si Mr. Marciliano Bernal?